Oh, ang sabi, kalma lang daw tayo guys. Ang masasabi naman natin, merong 3 dahilan kung bakit hindi na natin maikalma. Una, ang pondo ng bayan ay dapat gamitin for the benefit ng mga mamamayan at hindi para payamanin ang mga korap na politiko, ilang mga kumpanya at mga korporasyon. Pangalawa, kailangan naman talaga ng bansa ng mga infrastructure for the welfare and safety nating lahat. Pero kakalma pa ba tayo kung lagi na lang tayong binabaha tuwing umuulan or bumabagyo? Panghuli, hayaan na lang daw nating dumaloy ang imbestigasyon ng gobyerno sa usaping ito. Pero sa dinami-dami ng inimbestigahang issue ng Kongreso at ng Senado, meron bang napanagot? Sobrang performative na po ata, dear Congressmen, Senators, and Mr. President. Madali naman talaga para sa Pangulo at sa mga politiko na sabihin kumalma lang tayo. Ni hindi nga tumutulo ang kanilang bubong kapag bumabagyo, safe sa baha at madaling makabangon sa panahon ng kalamidad. Or mag-abroad habang tayong mga ordinaryong Pilipino ay nasasalanta. Pero teka, sino nga bang pumirma ng corruption-prone na budget na ito? If we look closely, yung budget ng bansa ay nagiging kaba ng mga negosyante, komisyon ng mga opisyal, at pamigay sa mga politikong negosyante. Halimbawa, ang more than ₱500 billion budget para sa mga flood control projects under the Marcos administration. Paano ka naman nga kakalma kung ganyan naman? Ikaw, anong masasabi mo?